Eto na mga kabasketball, mapapalaban na naman ng gusto etong ating pambatong si Kai Soto kontra nga sa kupunan etong ating pambatong si AJ Edu. At meron siyang dalawang 6'10 na teammate mga kabasketball, isang former NBA player at isang naglalaro sa Croatia national team. At etong si Renz Abando, bakit ba natin nasasabi na mas malaki yung tsansa na sa Japan bilig na siya maglalaro sa susunod na season? Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita kanina ni Ruben Terrado para sa Spin.ph ay sinabi nga netong head coach ng Anyang na nakatutok sila dito nga sa injury ngayon netong ating pambatong si Renz Abando. Matindi kasi yung nangyari mga kabasketball. Ayon nga rito kay Coach Kim Hang ay kumbaga na-aggravate, no? Mas lalong lumala yung kantila, mas lalong lumala yung kanyang injury doon nga sa hindi magandang bagsak niya doon sa naging laban nila diyan nga sa Goyang Sono. So yan sinasabi natin mga kabasketball, mahirap talagang pilitin pagka na-injured ka, pero hindi naman natin masisi etong si Renz Abando. Siyempre gusto niyang maglaro para sa kanyang kupunan at especially dito sa atin sa Pilipinas. At sinabi nga ni Renz na hindi maganda yung kanyang pakiramdam, no? Actually hindi siya naglaro doon sa third place ng EASL kontra nga dyan sa New Taipei Kings nung linggo. At naramdaman na nga ni Renz Abando yung sakit ng kanyang likod mga kabasketball. At mukhang naging mas lumala yung kanyang injury. Ngayon, doon naman sa tanong kung bakit natin nasasabi na mas malaki yung tsansa na sa Japan pilit na siya maglalaro sa susunod na taon, dahil yan magiging free agent na siya mga kabasketball. At alam naman natin na maraming nag-aabang na kupunan sa kanya doon sa Japan B-League. Inamin niya na magiging free agent na siya mga kabasketball. At sinabi niya na hindi pa siya decided, no? Hindi niya pa alam kung ano yung plano. Siyempre maghihintay pa ng mga offers yan mga kabasketball. At gaya nung nakita natin doon sa kay RJ Abarrientos, no, na may alam ko 3 years yung kontrata nito diyan nga sa kanyang kupunan sa KBL. Tapos ano pa siya, no, Rookie of the Year. Pero kumbaga kinuha pa rin siya. Siyempre alam naman natin na mas malaki yung naging offer sa kanya. At halos nandoon na kasi karamihan yung mga naglalaro sa Gilas sa Japan B-League. So hindi pa natin sure kung ano ba yung status natin diyan nga sa KBL, kung magpapahiram ba sila ng ganong kadali. Isang beses lang natin nagamit itong si Renz Abando, no, sa World Cup kung saan off-season yung KBL. So kumbaga safe to say na mas maganda sa Japan B-League kasi nga open sila palagi na paglaruin yung mga players natin sa ating Gilas Pilipinas. Patungkol naman dito sa magiging laban itong ating mga pambatong si Kai Soto at AJ Edu, maganda to mga kabasketball lalo na kung paglalaruin na ng Toyama itong si AJ Edu. Yun nga lang, ayon doon sa mga lumabas na reports nung December ay 3 months pa etong magiging pagpapahinga nitong si AJ Edu. Pero ang magde-decide pa rin yan etong Toyama. At kahit naman hindi maglaro si AJ Edu mga kabasketball kasi gumagaling siya sa surgery, no? Merong dalawang 6'10 na bigatin din etong Toyama, etong si Ivan Buba, 32 years old, no, veterano, naglalaro sa Croatia national team, 6'10 at nag-average ng almost double-double, 18 points at almost 10 rebounds per game. Nandiyan pa itong former NBA player 6'10 din na si Quincy Miller at nag-average nga ngayon ng almost 16 points at 7.5 rebounds. So dyan pa lang sa dalawa na yan mga kabasketball, mapapalaban na itong ating pambatong si Kai Soto at asahan natin na magiging magandang laban yan. Magaganap yung laban nila mga kabasketball sa Miyerkules, March 20. Yan kasi yung unang laban ng Yokohama, no? Medyo mahaba-haba yung kanilang naging pahinga. Alas 2 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.